Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Isang magandang araw mga ka-Isabelenyo. Welcome sa isa na namang pinakabagong edisyon ng ating programang naglalapit ng serbisyo at impormasyon. Ito ang Isabela Connect ka dito at kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. Nako mga ka-Isabelenyo, kapansin-pansin ang pabago-bago nating panahon. Minsan ay matinding init at sinusundan ho naman ng biglaang pag-ulan. Ano nga ba ang ating weather system lalo't meron hong low pressure area o LPA na patuloy hong binabantayan ng Pag-asa DOST. At sa gitna nga ho ng hamong ito, gaano nga ho ba kalaking tulong ang dala ng mga samaho ng panahon para maabot ang critical ho na level ng tubig sa ating watershed ng ating hong Magat Dam? Well, hihimayin ho natin ang mga usaping ito kasama ho ang ating mga eksperto via phone patch. Siyempre, mamaya makakausap po natin ang Chief Meteorologist ng Pag-asa DOST na nakabase ho dyan sa Etiagua, Isabela, si Sir Ramil Tupil at si Engineer Carlo Ablan, ang ating namang hong Division Manager ng Dam and Reservoir Division. Pero bago yan, no, pakakapanem ho natin ngayong hong araw ho na ito, pagkakataong hong ito, ang ating Chief Meteorologist si Sir Ramil Tupil, lalong-lalo na't ito, no, may mga ilang area sa atin hong lalawigan ng Isabela nakakaranas ho, no, o nakaranas ng biglaang hong pag-ulan. Yung iba, medyo maambon, yung iba naman, katamtaman, yung iba naman ho'y malakas ho na buhos ho ng ulan. Makakapanay mo natin engineer o si Sir Ramil Tupil. Sir Ramil, magandang hapon ho. Welcome ho muli sa Isabela Broadcast Center. Magandang hapon din, Sir Ezekiel, at magandang hapon po sa mga listeners po ng iyong programa. Magandang araw po. Yes sir, thank you again ho sir, no, for joining dito ho sa atin ho programang Isabela Connect ka dito. Pero sir, kapansin-pansin nga ho ang pabago-bagong klima o panahon ho natin ho ngayon nitong mga nakaraan hong araw, even ho today. Kumusta ho ba ang atin hong lagay ho ng panahon, particular dito ho sa ating lokalidad ho, Sir Ramil? Sir Ezekiel, sa ngayon po, meron po tayong minomonitor na isang low pressure area. Kaninang alas 8 nga po ng umaga ngayong araw, ito po ay nasa coastal waters ng Romblon. At batay po doon sa kanyang outlook, posible po itong maging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. At kung magpapatuloy po na mag-intensify into tropical depression, pag nakapag-issue na po ng bulletin ay agad-agad may tropical cyclone wind signal na ipapalabas po or maaaring itaas sa ilang area po dito po sa ating bansa, lalo na sa Southern Luzon, kasama po yung Mimaropa area. Sir Ezekiel. Southern Luzon, tayo ho sa Isabela ho sir, no, sa northern ho tayo. So with this na binabantayan ho sama ho ng panahon, Sir Ramil, makakaapekto ho ba ito sa atin hong rehiyon, particular dito ho sa atin hong probinsya? Sir Ezekiel, batay po dun sa ating latest weather outlook or weather update as of today, makakaranas pa rin po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulo-pulong pagulan o pagkidlat pagkulog, lalo na po dito sa area po ng Cagayan Valley. At ngayong araw ay magpapatuloy po yung ganyan na lagay ng panahon at sa susunod na mga araw, lalo na po yung next 3 days natin. Sir Ezekiel. Okay, so maliwanag in short, ito hong nararanasan ho natin pabago-bagong panahon ho natin, maaraw, maulan, ay hindi ho ito epekto ng binabantayang samaho ng panahon, no, sir, or low pressure area? Yes, Sir Ezekiel, kung magpapatuloy po yung pag-intensify nga po nitong LPA, posibleng makaranas po tayo ng mga pag-ulan din dulot na po nitong trap or yung epekto po ng bagyo kung ito po ay maging isang ganap na bagyo sa susunod na araw. Although yung kanyang track ay patungo po dito sa West Philippine Sea, and then pagka
makalabas na po ito sa Philippine Area of Responsibility, hindi natin alis yung posibilidad na magpapatuloy yung kanyang pag-intensify, lalo na po pagka nasa labas na. At yung southwest monsoon ay posibleng hatakin itong inasahan posibleng maging isang ganap na bagyo. Sir, sige. Yes, sir. Sir, bagamat itong sinasabing low pressure area sa may bahagi, yung track ho nito sa southern Luzon, sa may Visayas area, pero sa inyo hong pagtaya, hindi naman ho ito masasabing malakas yung epekto sa ating hong kalupaan, lalong-lalo na sa nabanggit ng area na dadaanan ho nito. Yes, Sir Ezekiel, dahil inaasahan itong pagka nasa loob pa rin po ito ng PAR ay nasa tropical depression category. Kung lalakas man ito at lalabas na sa PAR ay, or nasa labas na po ito ng PAR kung ito po ay mag-intensify patungo po dito sa Vietnam area or southern part ng China. Sir Ezekiel. But as of now, sir, no, kanina lang ho, kasi kaninang umaga, makulimlim, maulan, may some parts of ng ating lugar is malakas ang buhos naman ho ng ulan. Ano ho ang tawag ho sa weather system ho natin ngayon na nararanasan dito ho sa Isabela Province? As of today, yun nga po, yung LPA po natin, although hindi ito direktang makakapekto po sa atin, pero magkakaroon po ng mga pulo-pulong pagulan o pagkigat-pagkulog dulot po ng mga localized thunderstorm. Sir Ezekiel? With the setup ho, sir, aasahan ho ba natin na sa mga susunod pang mga araw, ganito na yung weather condition natin, in particular dito sa Isabela Province, sir ha? Kasi nga, ang dami ho natin mga farmers umaasa ho no, sa tubig ulan. Sir Mil? Yes, Sir Ezekiel, for the next 3 to 5 days, ganun pa rin yung ating weather condition dito po sa area ng Cagayan Valley, lalo na po sa Isabela. At kung meron mang mga pag-ulan ay mga isolated rain showers na dulot po ng mga localized thunderstorm. Sa ngayon po, meron po tayong ibang weather system sa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at maaring next week po yan na posibleng papasok sa PAR. Pero sa ngayon, maganda pa rin yung labi ng ating panahon. Although may mga passing rain showers or thunderstorm na posibleng karanasan sa mga susunod na araw. Sir Ezekiel? Oo, 3 to 5 days. Base ho sa inyong monitoring ho, Sir Ramil, ang mga pag-ulang na mararanasan ho natin with that duration, sapat ba, sir, para mapataas ng malaki ang level ng tubig sa ating Magat watershed? Sir Ezekiel, batay doon sa ating climate outlook na pinalabas nga po nung nakalipas na mga araw at itong buwan nga po ng July, dito po sa Magat watershed area natin, makakaranas pa rin ng near normal to above normal, lalo na po sa area po ng Nueva Vizcaya at dito po sa Ifugao na kung saan nandiyan po yung Magat watershed. At pagdating naman po ng October to December, yun na po yung time na nandiyan na po yung epekto ng El Nino na kung saan po ay below normal to way below normal yung posibleng karanasan. At yun po yung ating dapat paghandaan dahil nga po dito sa forecast rainfall na ito. Pero yung buwan po ng July hanggang sa early part ng September, maaaring makapag-replenish naman po yung ating Magat dam dahil nga po din sa forecast rainfall na near normal to above normal. Sir Ezekiel. Sir, madagdag ko na rin ho pala, no? Aside ho sa LPA na binabantayan ho ninyo ngayon na tatahakin ng Southern Luzon at dyan sa may Visayas area, kumusta? Aside ito, meron pa po ba kayong binabantayan na sa manang panahon sa labas ho ng Philippine Area of Responsibility na maaring dadaan dito ho sa northern part ho, no, ng Luzon? Sana nga ho wala ho naman, pero base ho sa inyong weather monitoring ho ngayon. Yes sir, meron po tayong minomonitor ngayon na mga low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility at batay po dun sa latest tropical cyclone threat potential forecast po natin ay posibleng may mabuo dito po sa labas ng Philippine Area of Responsibility lalo sa tropical cyclone information domain natin at posibleng papasok sa PAR sa susunod na
araw, 7 to 9, within 7 to 9 days dito po sa loob ng PAR. So next week po yan sa Ezekiel, at ito po yung nakikita natin na medyo may kalakasan kung sakasakali na papasok po sa PAR itong minomonitor natin na low pressure area na kung saan po ay mataas na po yung tsansa na posibleng maging isang ganap na bagyo. Batay po dun sa forecast nga po ay nasa high chance na mag-develop into tropical cyclone itong nasa labas po ng PAR. Patuloy po yung nasa loob ng PAR sa ngayon. Sige. Sana nga hoy hindi naman ganun kalakas. Kumbaga, Sir Ramil, no, ang ulan ay beneficial sana, no, sa atin mga farmers. Anyway, maraming salamat, Sir Ramil. Ano na lamang ang inyong maipapayo sa atin mga farmers, lalo na dito sa Isabela, para maging handa sa posibleng biglaang pabago-bago ng panahon, Sir Ramil? Maraming salamat sa Ezekiel. Yun nga po, ugaliin po natin maging updated sa lahat ng weather updates po natin at advisories. At yun nga po, nabanggit natin na may napipintong pagpasok ng bagyo na minomonitor nga ngayon, at dapat din natin mag-prepare para sa weather system na ito. Although napakalayo pa po ito, pero dahil dun sa forecast nga po na mataas yung chance na mag-develop into tropical depression, and posibleng mas malakas pa yan pagpasok po sa PAR. Kaya maging alerto pa rin yung ating mga kababayan dito sa area po natin sa Northern Luzon, at mag-ingat po tayong lahat. Yun lamang, Sir Sigal, muli magandang araw po sa inyo lahat. Okay, Chief Meteorologist Ramil Tupil, sir, maraming salamat sa inyong time. Magandang hapon po sa inyo. Mag-ingat ho kayo. Thank you po. There you have it mga kaisabeleño. Again si Sir Ramil Tupil ng Pag-asa DOST. Uy, sabi nga ho ni Sir Ramil kanina ho, no, 3 to 5 days, aasahan na ganito yung weather condition ho natin na maaraw, maulan, partly cloudy, may isolated rain shower. Simula July 2, no, kapistahan na ho ng dyan ho sa may Piat, Cagayan. And of course, sa may Gibang, no, Gamo Isabela. Sa mga deporto ho natin, magdala lamang ho kayo no, ng panganangga lamang ho sa ulan o di kayo sa sikat ho ng araw. Kaya mag-ingat ho tayong lahat. Kinakailangan ho natin tumutok sa mga impormasyon tulad ho nito para nang sa ganun ay makapaghanda ho tayo at hindi ho tayo magkasakit. Yung mga nababaha ho naman, abay, mag-ready na ho kayo. Tignan na ho ninyo yung mga drainage canal. Mas maagap ho, no, na talagang kayo ho'y handa kaysa ho tayo ho'y a-action kapag nandyan na ho, no, yung mga malalakas ho na pag-ulan. At syempre, sa pagkakataong ito, no, nasa kabilang line naman ho natin si Engineer Carlo Ablan, ang Division Manager ng Dam and Reservoir Division. Kasi kung may mga pag-ulan na pinag-uusapan ho natin, ito kasi yung inaantabayan ng mga farmers ho natin na about to magtanim na. Kaso nga lang kamakailan, no, naglabas ho ng abiso sa usapin sa mga sakahan ang atin ho nga ni Maris. Engineer Carlo Ablan, no, tulad ng nababanggit ko ho, sa kasalukuyan, ano na po ba ang sitwasyon ho ng level na ho ng tubig sa Magat Reservoir ho natin, Engineer? Magandang hapon, sir. Lalo na sa mga nakikinig ng ating programa. Ang elevation natin ngayon, kanina madaling araw, umabot nga ng 165.08. And then yung deviation or yung pagbaba niya is almost kalahating metro. At yun, may inflow nga tayo. Dito sa ating inflow, may 30.49 na inflow, and then outflow na 115.53. Na ito naman ginagamit natin sa irrigation. So, inaasahan talaga natin na bababa yung ating elevation dito sa Magat. Since yung ating inflow ay mas maliit na hamak kaysa sa ating outflow. And so yun, sir, we're planning naman para magkaroon ng number one is reduction para mapahaba pa natin, maprolong natin na hindi umabot sa elevation 160. And then we have another one din para sa rotation for division offices ay pinaplano na din. And yung practice ng alternate wet and dry technology na naibahagi naman na natin sa mga magsasaka. And then pang-apat, yung ating request sa BSWM na cloud seeding, sir.
Oo. So may mga hakbang ho pala kayo. Bago ho natin pag-usapan ho yan, engineer, no? Kalat ho ngayon sa social media yung status ng watershed ho dyan ho sa Magat Dam, kung saan talagang kita ho natin no, sa video na ipinapakita ho natin ngayon, kokonti na lang no, yung tubig ho diyan. So nabanggit na rin ho ninyo na meron ho yung limitadong supply ho ng tubig. So, naipatupad na ho ba ito, sir? At hanggang kailan inaasahan magpapatuloy yung limitadong supply ho ng patubig ho natin sa irrigation ho, sir? Yes sir, i-clarify ko lang din yung limitado and part ng area kung saan limitado. Ano? Meron tayong dalawang diversion dam, ito yung Maris Diversion Dam, and meron din tayong Baligatan Diversion Dam. Itong Maris Diversion Dam na pinanggagalingan ng tubig ng NDC, North Diversion Canal, ito yung papunta sa San Manuel, San Mate, Cabatuan, and then etc. hanggang Malik area, Quirino, Isabela. And then dito sa MMC naman, Maris Main Canal na inaabutan hanggang Kawayan dito, ang inaabutan na tubig dito. So with this, dito sa Maris Diversion Dam, hindi po tayo magkakaroon ng kakulangan sa ating patubig. Yun lamang at binabawasan na natin ito, start ng 15% ng IDR upang maiabot natin sa pagdating ng ulan. Itong elevation nga natin na 165 ngayon. And then itong pangalawa, yung ating Baligatan Diversion Dam, ito yung sinasabi natin na limitado na ang supply kapag umabot na tayo ng 160 di Baligatan Diversion Dam. Baligatan Diversion Dam, sinusuplayan nito is yung South High Canal. Etong kanal na ito ay dumadaan sa Ramon, Santiago, Cordon, hanggang sa munisipalidad ng Saguday dito sa Quirino. And isa pang kanal is this Caris Main Canal, na main na distributan nito is Ramon and then parts of San Mateo. So, yun, Sir Ezekiel, yung mga kanal na possible ma-deprive ang irrigation if aabot tayo ng lower than 160. Kung aabot ho, sir, no, worst comes to worst, sabi nga ho nila, engineer, sa mga lugar ho na posibleng hindi marating ng patubig, ano ho yung agarang alternatibong tulong, no, na inihahanda ho ng pamunuan ng Nia Maris para hindi tuluyang mawalan ho ng ani naman ng atin ho mga kababayan? For the purposes naman, since may paabiso na rin tayo doon sa mga hindi pa nakapag-umpisa dito sa mataas na bahagi, dito nga sa sinasabi natin South High Canal tsaka Oscaris Main Canal na refrain muna or stop muna. Lalo-lalo na nga sa hindi pa nakapag-broadcast ng kanilang mga seeds. Sana wag na muna. Antayin natin na mag-stable yung ating intro bago tayo mag-full blast dito sa part na to sa South High Canal and sa Oscaris Main Canal. And meron naman tayong ginagawa dito. No? Ang pamunuan na Nia Maris, eto nga yung Engineering Operations Division din, kasama natin sila. Nakapag-deploy na tayo ng mga dalawang long arm doon sa area and yung ating dredging machine ay papasok na dito sa Baligatan Connecting Channel. Itong Baligatan Connecting Channel, ito yung dinadaanan ng tubig mula sa Magat papunta dito sa ating Baligatan. So far, meron din tayong dredging machine na magsisilbi bilang kayang maging medyo malaking pump na mag-travel ng tubig mula doon sa Baligatan na Diversion Dam, Sir Ezekiel. Oo. Sir, dyan pa sa as of now, no, ngayong araw ho nito, kasi dito sa Northern Isabela may mga pag-uulan na nararanasan ho namin. Dyan pa sa may bahagi ho ng watershed area, no, ng Magat Dam, kumusta yung monitoring ninyo? May mga pag-uulan din ho ba? So far sa atin dito sa watershed area, meron na rin tayong mga na-record na area kahapon mula kagabi. Dito sa Baguio, meron. Sa Nueva Vizcaya, meron na. Sa Dupax, meron na rin. Sa Calyat, ito yung sa Calyat, Lamo, Batopere, Bayumbong, and Bambang area. San Lorenzo Bridge, meron na rin sa Baretbet. Sa Indiana, sa Bambang. San Fernando, Bambang, meron na rin tayo. Bikabakan Jadi, meron na rin tayong rainfall. And then same as well, sa Aritao meron na rin. And then Quezon. Sa Quezon meron na rin. At sa Bitnong Dupax, medyo malaki-laki yung rainfall na yon. Though expect natin na yung rainfall na yon ay wala pang
wala pang dadaloy na runoff. Kasi nga, matagal-tagal yung dry spell na naranasan natin. Kumbaga, tuyo-tuyo yung lupa, yung naibaba lang na rainfall sa mga nabanggit na lugar ay kinakain or ina-absorb pa lang ng soil Ezekiel. Oo, mabuti naman na may mga pag-ulan ho sa bahagi ho ng watershed area ho ng dam. Kahit papaano mabigyan ho ng pag-asa no yung mga farmers ho natin na umaasa dito ho sa mga irigasyon ho natin. Sir, sa monitoring ho ninyo, gaano pa po ba karami yung hindi pa ho nakapag tanim ho no ng kanila hong mga panim lalo na sa rice field ho natin? Mula sa target na regional Sir Ezekiel, almost 50% na rin yung mga nakapagtanim. Also out Maris na po yun. Including itong Maris Diversion Dam Masakop, which has a total area of 67,000 hectares, and then sa ibang area na din. So, probably 50% yung nakapagtanim na. And possible yung mga prepare pa. The rest is, of 50% is possible yung mga prepare pa ng kanilang mga paddy fields. Oh, sir, matanong ko lang, engineer, di po ba meron ho tayong mga solar na powered pump, no? Paano po makaka-avail yung mga farmers ho natin ng access ho dito, sir, sa mga solar powered pump irrigation projects ho natin? Yun, Sir Ezekiel, solar powered pump or SPIP na tinatawag natin is for specific areas lamang. Kung nasaan siya, doon lang yung masiservisyuhan nito. So, malaking tulong din ito sa kawalan nga ng tubig tulad nito since yung kanila is also out nagpapump yan hanggat may sinag ng araw doon sa kanilang area. So may mga areas na rin tayo na SPIP siya pero ang pinanggagalingan is ilog na ito yung sinasabi nating open source. Malaki na itulong nito tulad ngayon na hindi tulad dati na almost wala talagang as in zero tayo nung wala yung solar power irrigation pump na ito, Sir Ezekiel. Oo. Bago kita bitawan, no, engineer, may mga kalat din ho kasi maletrato aside sa video. Muli, no, pakita natin yung video na kung saan sa bahagi ho ng watershed, no, ng Magat Dam. May mga bitak-bitak ho kasi, no, I don't know kung galing ho ba dyan sa bahagi ng watershed area ho ng Magat Dam. So, gusto ko lang iklaro, kumusta ang status ng Magat Dam? Nasa critical level ho ba ngayon, sir? Kapag sinasabi natin critical, that is may masasakripisyo ng mga area. Okay. So, at our understanding naman, 160 kapag may masakripisyo ng area, that is critical na. Since masasacrifice na itong Baligatan Diversion Dam natin, hindi na siya makakapag-stock o makakuha ng tubig mula sa ating Magat Dam. And for this, kapag umabot naman yun, nandun yung ating dredging machine that will serve as pumping station or pump para at least kahit papano is mabigyan man lamang ng nararapat or sapat na tubig yung ating Sautay Canal sa yung ating OMC, Sir Ezekiel. Okay, at least no malinaw kasi may mga iba't ibang mga letrato kasi no na talagang bitak-bitak yung mga yung lupa. Engineer, maraming salamat sa inyong time. I know you're busy pero ito na lang mensahe ho ninyo sa mga farmers ho natin lalong-lalo na yung mga hindi pa ho nakakapagtanim at kamakailan lang meron ho kayong paabiso kaugnay ho sa schedule ng kanilang pagtatanim na kung maaari medyo ipagpaliban lang ho muna dahil nga ho dito sa medyo kakulangan ho no, ng tubig ulan. Mensahe ho ninyo, engineer. Sir Ezekiel, ang pamunuan ng Nia Maris ay lagi nagpapasalamat in behalf ng aming department manager na si Engineer Gilio Michael Odimoloy. Lagi kami nagpapasalamat sa inyo, sa inyong pag-anyaya upang maibahagi namin ang aming operasyon dito sa Maris, lalo na nga dito sa ating Dam and Reservoir Division, kaakibat ang Engineering Operations Divisions, and yung institutional development section din natin na tumutulong, and then watershed management section natin within the watershed management. So sana makinig at meron namang mga meetings na ginagawa ang ating mga division offices. Makinig sa kanilang mga paalala or babala regarding kung anong gagawin at ano pang magagawa sa future para sa
ikabubuti rin ng nila upang hindi na maragdagan pa yung pagkalugi if ever hindi dumating nga yung inaasahan nating ulan this coming July at bumaba sa elevation 160 yung ating elevation. But with the Maris Diversion Dam, yung sinusupply ng Maris Diversion Dam, huwag po sila mag-alala at kahit hanggang elevation 147 na hindi pa naaabot mula ng history ay kaya pong patubigan yung area ang nasasakop po ng Maris Main Canal at ng North Diversion Canal. And pangalawa rin, Sir Ezekiel, sana makisama ang ating mga magsasaka sa pagtitipid ng tubig sa paggamit ng ating alternate wet and dry technology na naibahagi naman na sa kanila. And kailangan ng monitoring nila ng kanilang sakahan. Yun nga, para magamit din yung alternate wet and dry technology para sa pagtitipid na rin ng tubig sa ganitong crisis na dumadating ay Sir Ezekiel. So, again, good afternoon. Okay. With that, maraming salamat, Engineer Carlo Ablan. Mag-ingat ho kayo. Magandang hapon po sa inyo. Thank you, sir. Thank you po. There you have it, mga kaisabalenyo, no? Si Engineer Carlo Ablan mula ho dyan sa atin hong Anilla Maris, no? Particular dyan ho sa Magat-Dam ho natin. Malinaw ho, mga kaisabalenyo, na sa harap ng pabago-bagong panahon, ang atin hong paghahanda ang magsisilbi hong depensa. Hindi ho sapat, no, na mag-antay lang ng ulan. Kailangan ho natin ang disiplina sa paggamit ho ng tubig at ang pagtutulungan sa bawat antas ho ng ating komunidad. Ang sitwasyon ho sa Magat Reservoir ay isang paalala na ang ating yaman ay hindi walang hanggan. Sa ating mga magsasaka, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Patuloy po tayong makinig sa mga opisyal na advisory mula ho sa pamahalaan at iwasan ho ang mga haka-hakang walang basehan. Ang ating tanggapan, ang Provincial Information Office, kasama ho ang ating mga partner agencies ay mananatiling nakabantay para ho sa inyong kapakanan. Maraming salamat ho, no, sa mga viewers ho natin na tumutok ngayong hapon at huwag din hong kalimutan na i-like at i-follow ang ating Facebook page, Isabela PIO, at mag-subscribe sa ating din hong YouTube channel para ho sa iba pang mga updates. Sa ngalan ni Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D at ng buong pamahalang palalawigan ng Isabela, muli ako po ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng pamahalang palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing manatiling connect sa pagunlad, manatiling connect sa bayan, at manatiling connect sa isa't isa. Ito ang Isabela Connect Ka Dito. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, connect